Paano kung Bible study ka ng Bible study? Mali pala yung mga naituro sa iyo. Hindi nga ba't lahat ng simbahang gumagamit at nangangaral ng Biblia, nagsasabi na sila ang tama? Sila na may itinataguyod at pinangahawakang doktrina at paniniwala ay hindi maaaring kahit magsabi na sila ay maaaring nagkakamali rin. Lalo na't sa mga simbahang malalaki at may katagalan na, silang mga mega churches. Mga simbahang napakarami ng tinanggap na pera at pag-aari mula sa kanilang mga miyembro na patuloy na sumusuporta sa kanilang iniutos na dapat ay pag-iikapo at pinansyal na pag-aabuloy. Naisip ba natin? Paano pang aaminin nilang hindi pala sila dapat na nanghingi at nag-obliga sa mga miyembro ng pag-iikapo o pagbibigay ng 10%? Mula sa buwan ng kita ng bawat isa ay nanghingi sila. Naku po, ang laking gulo nun. Paano kung bawiin ng mga mayayamang miyembro ang kanilang naibigay sa marami ng mga taon? Sapagkat wala ngang mababasa sa Biblia na iniutos iyon para sa mga hindi Hudyo at sa panahon lang noon ay iniutos sa Israel. Kung gayong nagkamali pala ang kanilang simbahan sa pangangaral ng Biblia. Mahirap na kasi sa kanila na magpakumbaba pa sa dahilan ring natatakot sila na mabawasan pa ang kanilang mga miyembro at umabot sa malaking kahihiyan. Kung kaya't gamit ang Biblia na sinasabi nilang sa kanila ay nangungusap na hayagan, ayaw na nilang tatanggap pa ng pagtutuwid kahit mula mismo sa Biblia rin kanilang ginagamit. Sapagkat inari na nga nila na sila ang mga kausap sa Biblia. Kahit sa katotohanan ay hindi naman talaga. Paano kung sa mga ito ay patuloy tayong nagba-Bible study pa? Mali naman pala ang pinag-aaralan sa Bible study. Oo nga't marami rin ang may malinis na hangarin sa pagba-Bible study. Pero paanong nakatitiyak na raw sila na sa kanilang pinag-aaralang doktrina kung hindi man lang sila pinahihintulutang tumuklas pa mula rin sa Biblia ng ibang pangunawa upang makatiyak sila na sila ay nasa wastong pangunawa? Bakit pinagbabawalan sila ng kanilang simbahan na lumabas muna kahit sandali sa kanilang aral upang silipin naman ang iba? Upang mapatunayan nga na sila ay nasa wasto at totoong paniniwala. Sinasabi kasi ng kanilang mga namumuno ng simbahan na maaari lang raw na magbigay sa kanila ng kalituhan ang pagsasaliksik ng walang guidance ng kanilang mga pastor. Dito na papasok ang totoo. Kung ang katotohanan nga ba ng Biblia ang mahalaga sa kanila o ang utos ng kanilang kinakampihang simbahan. Sa totoo lang, dahil sa naipangako na sa kanila ang kaligtasan ng kaluluwa, naisara na nila ang kanilang kaisipan upang hindi na magsaliksik pa. Binigyan na rin kasi sila ng kunwari banal na katungkulan upang masabi na sila ay ginagamit ng Diyos sa ganoong ministry. Papaano pang kukontra sila at lalabas kung gayong ginawa na silang banal raw na kabahagi ng kanilang simbahan? Lalo na nga't nagtatakwil sila ng mga kapatid na nagsusubok na magbahagi ng kanilang natutuklasan kahit mula rin sa Biblia. Pinagbabawalan nga sila. Katunayang sa mga ito ay hindi gawa ng para sa pag-ibig sa kapwa, kundi ay pagmamahal sa sarili at simbahan. Kapatid, hindi ito mensahe ng paninisi at pakikipaggalit, kundi ay paalala ng sa mga katotohanang nagaganap sa loob ng mga simbahan at relihiyon. Paalala nga na kahit walang kinakampihang simbahan, naroon rin ang Diyos sa kanilang mga nagsisikap na gumawa para sa pag-ibig sa kapwa. Sa kanila ay natutupad lahat ng pinagtagumpayanan ng Panginoon. Hindi tayo binabanal ng ating pag-aaral pang simbahan. Hindi tayo nagiging banal lang sa pagtuklas ng mga aral sa Biblia. Hindi sa pag-iibanghelyo upang ipatanggap pa si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kundi ay dahil sa mga ginanap ng lubos ng Diyos. Sapagkat ang bagong kapanganakan ng lahat sa Espiritu ng Diyos
ay natupad ng ganap noon pang unang siglo. Wala nang pangangailangan pa ng tulong ng kahit sinong tao upang iyon ay malubos. Hindi napipigilan kung hindi man malaman ng tao sapagkat natupad ng lubos ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't walang kahit sino pang simbahan ang maaaring magsabi na sila ang tulay ng Diyos upang matanggap ang regalo't biyaya ng Diyos. Na sa kanilang mga aral at ritual ay naroon lang ang presensya ng Diyos. Sa ganito ay nagkakamali tayo ng pagba-Bible study sapagkat ang kapanganakang muli na kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo ng kanyang anak ay sapat na upang mabigyan ng lahat ng bagong pag-asa ng buhay sa Espiritu. Upang matapos niyon ay lumakad na ang tao para sa paggawa sa pag-ibig sa kapwa. Nang sa gayon ay mabuhay tayo kapiling ng Diyos sa panahong walang hanggan. Samantalang sa mga sasadya at nagbabalak sa paggawa ng masama sa kapwa ay kamatayan na. Wala na. Sa kanila ay katapusan na ng lahat. Kung kaya nga rin sa mga nagnanais pa ng sa impyerno upang masabi lang na hustisya raw iyon ng Diyos, maling-mali sila sa pagkakilala sa Diyos. Sana'y maging maingat sila sa kanilang layunin ng pag-aaral na may impyerno, na siya na ring pagnanais nila ng kapahamakan sa kapwa, ang pagsadya rin ng sakawalan ng pag-ibig, lalo na't ipinangangaral pa sa kanilang Bible study. Patunay na malaking kamalian ang sa aral ng pangangailangan pa na ipatanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas upang maipanganak na muli ang tao sa Espiritu. Dahilan ng sa kanila ngayong pag-angkin sa mga sulat noon sa Biblia, inari nila ngayon na tayo ang kausap noon. Katunayang ang ginanap ng Panginoong Jesus na pagtutubos ay tinupad ng pagtutuwid sa kasalanan ng unang Adam. Pansinin nating mabuti ang nakasulat sa Romans 5 verse 18 and 19. So then as through one transgression there resulted condemnation to all men. Ito nga ang isang ginawa ni Adam na pagsuway sa Diyos na nagdulot ng kamatayan sa lahat na magpapatuloy mula sa lahi niya. Subalit, even so through one act of righteousness there resulted justification of life to all men. For as through the one man's disobedience the many were made sinners, even so through the obedience of the one. ang ginawang pagsunod ni Jesus para sa pag-aalay ng kanyang dugo sa krus, the many will be made righteous. ang lahat ay naging matuwid na noon. Kinailangan muna kasing linisin ang tao at alisin sa kalagayan ng pagiging makasalanan na dulot ng pagiging anak natin sa laman ng unang Adam. Kinakailangang maipanganak na muli ang lahat sa pamamagitan naman ng Espiritu. Kaya't ganito ang sinalita ng Panginoong Hesus noon sa kanila. Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not be amazed that I said to you, you must be born again. Ito ang kapangyarihan ng grace ng Diyos na nagsimulang maganap noon sa kanila. Hindi na kailangang ipatanggap pa sa tao ngayon, sapagkat ganap na sa pamamagitan ng isang alay na para sa habang panahon. Kaya nasusulat rin, Hebrews 10:10. And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. dahil sila ang kausap, alam nilang binanal na sila noon.